So yan so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro aware naman po tayo dito po sa palusot ng matandang hukluban na si Digong. So ang sabi nga po ni Duterte ang pinaka-reason niya daw po kung bakit hindi daw po siya pumupunta diyan po sa Quadcom hearing, diyan po sa House, diyan po sa Congress, dahil wala daw po siyang pamasahe. Well, alam ko naman kabulshitan 'yun. Alam naman po natin na, nanggagago lang 'yan si Duterte, pero ito yung sinabi niya. Ayan po yung sinabi ni Duterte na dahilan kung bakit hindi daw po siya uma-attend ng hearing, walang pamasahe, okey. Kasi mga kababayan, hindi kasi puwedeng palaging nagbibiro. Tinatanong ng maayos, dapat ang sagot maayos din. Oh, so ngayon mga ka-Streetwise nagsalita na nga po itong si Congressman Ace Barbers at saka yung mga ibang co-chairman ng Quadcom na sila na lang daw po sasagot. Yung Quadcom na daw po yung sasagot ng pamasahe, pati po hotel ni Duterte. Umattend lang po siya ng Quadcom sa susunod po na hearing. So wala kang lusot dito. Okay. So ito pag-usapan natin 'yan, no. So ito, balita ito from Inquirer. Okay? Sabi dito, Quadcom offers to pay for ex-President Duterte's airfare so he can join the probe. 'Di ba? He can join probe, sorry. O 'di ba? O ayan na, Digong. Yung problema mong pamasahe, sagot pa nila yung hotel. Oh, kasi mga kababayan, no, alam nyo bullshit yan eh. Kasi una sa lahat, si Sara, may bahay po yan sa Quezon City, si Sara Duterte. Tapos itong si Pulong, may bahay po yan sa Mandaluyong. Ewan ko lang kung bakit ayaw nilang sabihin yan. Kasi malamang baka hindi kasama sa salin nila, di ba? Pero bukas na aklat na po yan. Yung mga bahay po ni Digong. Oh, sa Maynila. Okay. So ngayon, ito pala, bago natin ituloy yan, panoorin muna natin. Sa hindi lang po nakakaalam, baka meron pong hindi pa nakakaalam or hindi aware. Dito po sa sinabi ni Digong na wala siyang pamasahe. So ito yon. For the sake dun sa mga tao lang na hindi pa alam yung palusot ni Digong dito, kung bakit hindi siya uma-attend. Ito yung sabi niya eh. Sige. Pero Attorney Delgra, Galit sila? galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abangkit, saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Kita mo, di ba? Di ba? Sisipain niya daw yung mga congressman, hindi ka na nga makapaglakad. Nakatungkod ka na nga lang, sisipain mo pa. Pero tingnan ninyo mga kababayan, no? Tingnan niyo yung mukha ni Digong, no? Nangangayayat na rin po talaga, no? Parang kamukha niya si Freddie Mercury bago mamatay. sorry. Rest in peace, rest in peace, Freddie Mercury, no? Nabanggit ko lang. Kamukha niya kasi. Continue, sige. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Pera nila. Wala na akong pera eh. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. O, di ba, unang mga kababayan, alam na po natin kalokohan po ito. So, una sa lahat mga ka-Streetwise, no, hindi po hindi po tayo naniniwala na walang pera si Digong. Kasi nga po, yung salin niya po nakatago. Tinago niya po yung salin niya. So, paano natin malalaman kung totoo yung sinasabi ni Duterte? Siyempre, tayo naman po mga ka-Streetwise, marunong tayo mag-isip. Marunong tayo magtanong. Pero ito mga bobong Duterte bobo idiot supporter mga ka-Streetwise, hindi po marunong magtanong yan. Pag sinabi ni Digong na walang pera, maniniwala kaagad yung mga yan. Para sa kanila, yung bunganga ni Duterte, Diyos. Kaya nga kulto yan. So ngayon mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko eh. Alam naman po natin nangaaning. Alam naman po natin nanggagago lang. Di ba? So ito nga yung sinasabi natin dito. Hindi pwede na kapag tinatanong ka ng maayos, palagi ka nagbibiro. Hindi pwedeng ganon. Kapag maganda yung sagot, papalakpakan. Kapag sablay yung sagot, nagbibiro. Ngayon, sineryoso siya ng mga congressman. Nasasagutin nila yung pamasahe mo. O so, pupunta ka pa ba?
Ang tanong dito, pupunta ka. Eh, wala ka nang lusot dito eh. O, to basahin natin to. So, ito yung binasa ko kanina. Quadcom offers to pay for ex-President Duterte's airfare so he can join probe. So, ang may sabi nito, ito, diba, members of the House of Representatives Quad Committee looking into President Roa Duterte, okay, President Rodrigo Roa Duterte, bloody drug were offered to shoulder his airfare and accommodations just so he could attend its hearing. So sa susunod po na hearing, ang ano po no, ang offer po ng Quadcom, sagot na namin yung pamasahe, pati hotel, accommodation. So dapat nasa ano yan dapat nasa 5-star hotel yan si Digong. Oh. Yung yung parang doon nyo patirahin si Digong sa mga safe houses na inarkila ni Sara Duterte. Yung yung 95,000 a day, yon doon. Doon nyo patirahin. Kung meron man nun, no? Tanungin nyo si Sara, di ba? Sabi pa dito, Quadcom leaders, namely, its chair Robert Barbers. So si Robert Barbers may sabi, si Dan Fernando, tsaka si Ben Abante, tapos si Paduano, di ba? Vice Chair Romeo Acop and Deputy Speaker Dong Gonzales and Deputy Speaker JJ Suarez likewise offered to fund the expenses of his entourage. So sila daw sasagot, si Dan Fernandez, si Barbers, si Benny Abante, si Paduano, tsaka si Acop, tsaka si Dong Gonzales na dating kaalyado rin po ni Digong. Okay, di ba? So yan Digong So sabi ni ex-Barbers dito, di ba? If finances are truly an issue, we're ready to cover his travel and accommodation ourselves. So pera daw po nila, di ba? This is about the people's right to know the truth about alleged abuses in his administration, anti-drug operation, Barber said. Di ba? Okay, mamaya na yan. So ngayon mga ka-streetwise, alam naman po natin na nanggagago lang po to si Digong. Hindi naman po kasi talaga pamasahe ang problema ni Digong kung bakit hindi siya uma-attend. Ang problema talaga ni Duterte, takot siya. Tandaan po natin na si Digong nga po umamin po ito na totoo yung death squad sa Senate. So ito panoorin nyo to alam ko na panood nyo to kasi naging viral to. Pero dito gusto ko lang i-share po ito sa inyo kasi nga po nag-agree po ako dito sa sinabi ni Paduano, ni Congressman Paduano. Sige takot talaga si Duterte. Hindi pa masahay ang problema ni Duterte, takot talaga siya. Panoorin nyo to. The invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Correct. Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Na pumunta dito? Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. So yan So ang alam ko po talaga mga ka-streetwise so invited pa rin po talaga si Digong sa susunod po na hearing ng Quadcom. Actually alam ko patapos na tong Quadcom na to Kasi malapit na to kapag na-file na po talaga yung kaso ng DOJ kay Digong dito sa Pilipinas at kung may serve na po yung arrest warrant po ni Digong ng ICC. So yung Quadcom po have been done their purpose kung bakit nila ginawa yung Quadcom na yan. So nung sinabi po ni Congressman Ace Barbers na yung Quadcom matatapos na,
So para sa akin 'no, parang siguro malamang ito na yung isa sa mga indications na malapit na po talaga yung kaso ni Duterte dito sa Pilipinas or pati po yung arrest warrant po ni Digong sa ICC. Kasi mga kababayan 'no, kung aarestuhin na po si Digong ng ICC, wala na rin pong kuwenta yang Quadcom na yan, 'di ba? So yun mga ka-streetwise 'no. So ayun po ang totoong public trial by publicity kung si Duterte nahuli na ng ng ICC, tuloy-tuloy pa yung Quadcom. Ayun ang hindi na ako mag-a-agree do'n, 'di ba? So yun mga ka-streetwise 'no. So kayo po 'no, anong masabi niyo nga po dito sa offer nila Dan Fernandez, ni Acop, ni Paduano, sino pa ba? Ni Ace Barbers 'no, na sila sila na raw po yung sasagot ng pamasahe at saka accommodation. Siyempre 'pag may accommodation may pagkain 'yan, 'di ba? Pati na rin gamot, isama niyo na rin pati gamot, mga maintenance ni Digong, sagutin niyo na din para wala siyang lusot, 'di ba? So ano nga po masasabi niyo nga po dito sa offer nila? Pero diyan din po sa Team Replay 'no, kayo rin ba naniniwala din po ba kayo na itong pinagsasabi po ni Digong, pang-uulol lang po talaga ito? 'Di ba, naggagagawan lang talaga sila dito, okey. 'Yan na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat 'yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So diyan po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod po nating content. So thank you, bye-bye and bye-bye. Salamat po, thank you.